ating pong panauhing tagapagsalita, pangunahing tagapagsalita, Mrs. Edelwisa Mabalay Techo, sa ating pong ex-councilor, Ginoong Ronnie Boy Abisamis, Honorable Sunny Reyes, Barangay Captain, Poblacion 3, School Board Chairman, Mrs. Ellen F. Ligaspi, Mrs. Loretta Silvestre, School Principal, Reverend Orlando R. Juan, School Administrator, Federated Parents Teachers Fellowship, President, Elementary Department, Mrs. Evangeline A. Fajardo, Federated Parents Teachers Fellowship, Pre-LM Department, dear teachers, parents of graduating students, parents, pupils, ladies and gentlemen, isang mapayapang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay nagpapasalamat una sa ating Panginoon sapagkat inibig niya na makarating dito sa atin ngayon ang ating pangunahing tagapagsalita. Pangalawa, sa pag-uukol niya ng kanyang gintong panahon. Ginto, sapagkat alam natin na napakaraming niyang ginagawa sa opisina, subalit narito siya at kapiling natin ngayon upang magbigay ng mensahe. Budang hirap po talaga at nakakakaba ang magpakilala ng isang tao. Pero Girl Scout po tayo. Ang ating pong guest speaker ay unang nakasilay ng liwanag noong October 12, 1983 sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ang kanya pong mga magulang ay sina Ginoong Danilo Yodones Mabalay at Inang Amparo Manila Mabalay. At ang kanya pong asawa ay si Ginoong Edwin T. Techo. Siya po ay unang nag-aral ng kindergarten noong taong 1988 hanggang 1989. Dito po sa ating God's Family Educational Center for Children ng may karangalan. Ang kanya pong elementarya ay noong 1995 sa Peñaranda North Central School, Peñaranda, Nueva Ecija, na may karangalan din. Valedictorian po siya noon. Ang kanya pong sekundarya ay noong taong 1995 hanggang 1999 sa Peñaranda High School, Peñaranda, Nueva Ecija, na may karangalan din. Second honorable mention. Noong taong 1999 hanggang 204, nagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral sa University of the Philippines, Manila. At dito niya natapos ang BA Social Science, major in Area Studies. At ngayon nga po, siya ay nasa Presidential Staff Officer, Office of the President of the Philippines, Malacanang, Manila. Siya po ay isa sa mga member doon, Presidential Staff Officer or PSO 3rd. Siya ay naging future editor. The New Golden Leaves, the official publication of Peñaranda National High School, 1997 to 1999. Ito po ang kanyang mga gawain. Ang kanyang lifestyle, vlogging, owner of website, ano yun, di ko? Live in Manila. Live in Manila. Yan. Personal finance history,
current events, photography, internet, social networking, graphics, and layout. Skilled din po siya sa writing, events organizing, hosting, tour guiding, computer proficiency, Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Internet. What a great journey of life for our guest speaker for today. Though may seem to be very professional right now, is still the same person her family and friends used to know: intelligent, responsible, hardworking, and kind. And today, it is really an honor and privilege for me to introduce her to you. So friends, ladies and gentlemen, join me in welcoming our guest speaker for today, a woman of example, Mrs. Edelvisa Mabalay Techo. At itong salubungan ng masiglang palakpakan. Magandang hapon po sa ating lahat. Thank you very much for the kind introduction, Mrs. Aberin. To our Municipal Mayor, Ferdinand Abisamis, who is represented here by ex-Councilor Ronnie Boy Abisamis. To Honorable Sunny D.R. Reyes, Barangay Captain of Poblacion 3. Ladies and gentlemen, good afternoon. It is a great honor and privilege to stand here in front of you and deliver a message that hopefully will inspire you in one way or another as you prepare yourself for more learning adventures and challenges in the days to come. To your beloved Principal, Mrs. Loretta Silvestre, to your school administrator, Reverend Orlando R. Juan, to the chairperson and directors of the board, to your hardworking teachers, other school staff and crew, to your ever-supportive parents, and to you, our dear Batch 2017 graduates, my warmest congratulations. Kagaya po ninyo, minsan din akong tumuntong sa paaralang ito bilang isang mag-aaral ng kindergarten noong academic year 1988 to 1989. Naaalala ko pa, hatid sundo po ako ng lolo ko noon. Dahil hindi naman sa pagmamayabang, feeling ko ako ang pinakapaborito niyang apo. Dahil na rin siguro yan sa dahilang ang pamilya ko ang kasakasama nila ng lola ko sa bahay. Araw-araw po na may pasok, 3 kanto ang nilalakad namin ng lolo ko, papunta dito sa school at pauwi sa bahay namin sa Barangay Uno. Kaya naman pala, ang laki ng mga binti ko ngayon. Sanay kasi sa mahabang lakad. Naalala ko rin, ang nanay ko ang nagre-review sa akin kapag panahon na ng mga test o pagsusulit. At tuwang-tuwa siya kapag umuwi ako, bit-bit ang aking mataas na grado. Subalit noong mismong graduation na, tatay ko na po ang kasama kong umakyat sa stage at ramdam ko na sobrang proud sila ng nanay ko sa akin. Ganyan din po ang pakiramdam ng mga magulang nyo na naririto ngayon. Masayang masaya at puno ng pasasalamat at pag-asa. Pag-asa na magtutuloy-tuloy na ito tungo sa pagtatapos nyo ng kolehiyo at pagkakaroon ng magandang kinabukasan balang araw.
Nagtapos po ako noong 1989 sa paaralang ito na may karangalang Banggit. Kasama ko noon na umakyat sa stage ang iba pang mga bata na karamihan ay mga profesional na rin ngayon. Ako, sila, at kayong lahat na magtatapos ngayon, saksi po tayo sa kung paano kumilos ang ating mga guro, mga magulang, at ang lahat ng bumubuo sa paaralang ito upang paghusayin at pagyamanin ang ating kaalaman nang sa gayon maging handa tayo sa mga susunod na hakbang tungo sa pagkakamit natin ng mas mataas na antas ng edukasyon. Ang inyong pong paksa na sabay-sabay na hakbang tungo sa maunlad na kinabukasan ay nagpapakita ng inyong iisang adhikain na magkaroon ng magandang kinabukasan ang lahat ng mag-aaral sa paaralang ito. Ipagpatuloy niyo po ito dahil wala pong duda na magtatagumpay kayo. Magtiwala lang po tayo sa inyong kakayahan at syempre po sa ating Panginoong Diyos. Masaya akong makita ang maraming pamilyar na mukha sa mga naririto ngayon. Ilan sa kanila ay kabatch ko pa nga dito noon sa kindergarten. Meron din po sa elementary at karamihan na kasama ko noong high school. Bagamat umuwi rin naman ako dito sa bayan natin paminsan-minsan, iba pa rin po ang saya na makita ko kayo ng malapitan at sa isang maligaya at makabuluhang okasyon pa. Hindi ko po talaga alam bakit ako ang pinili ni Mrs. Silvestre para maging panauhing tagapagsalita niyo ngayon. Pero wala na po kayong magagawa kasi andito na po ako sa stage. Actually, nung sinabi po ni Mrs. Silvestre na ako yung napusuan niya, o di ba parang sa Facebook at Instagram lang, pinusuan ko na best. Wala na rin po akong nagawa. Napa-oo na lang din ako, bigla, kaya wala na pong bawian. Kidding aside, maybe she saw something in me that other people didn't. I may not be the best out there, but I know for sure I have some achievements that are mine and mine alone. Coming from a lower middle class family, I am the eldest in a brood of 4. Back then, we were a one-income household. My father worked in a cement plant in Tanay, Rizal, while my mother stayed with us here in Peñaranda. My father would go home twice a month only, given the location of his job. That setup worked for us, and I have to give credit to our parents for keeping their marriage intact despite the long-distance relationship. Like most of you here, I had a happy childhood. I had my cousins and neighbors as playmates. We played Pinoy games, the likes of Patintero, Taguan, Piko, Sipa, Chinese garter, name it, we have played it. Whoever said that life in the province is boring must be out of his mind. Ang sarap-sarap kaya mabuhay sa probinsya. Not many people know that I assumed the role of breadwinner exactly after my college graduation in 2004. 5 years before that, in 1999, my father lost his job because the company he was working for closed down its operations. He never got to work full-time again. Our family of 6 struggled to keep afloat using the separation pay that my father received from his former employer. I even became a working student back in college, just so I wouldn't have to add to the financial burden of my parents. With a small income from a part-time job and some financial help from my relatives,
I was able to finish my studies. Being a breadwinner was a gargantuan task. Right after graduation, I had to juggle 2 jobs, a day job and a part-time job to provide for my needs and those of my family. I am proud to say that I sent all of my 3 siblings to school. And I'm even prouder to say that all of my siblings were able to finish their studies and are now earning a living. We now have a banker, an office administrator, and a public school teacher in the family. As for me, I am currently working in Malacanang as a communications officer. Our office is called Social Secretary's Office, and we primarily cater to the social events of the President and the First Family. Basta po may word na social sa trabaho, kami po yun. Pero hindi po kami asal sosyal, ha? Nagtatrabaho lang po kami para maging presentable at tasteful ang mga social events ng ating Pangulo sa loob ng palasyo. These days, my 3 siblings and I try to pamper our parents as frequently as we can because that's what they deserve for all the hard work and sacrifices they did for us when we were little. We fully understand what happened to us and we don't blame them for it. We know that they did everything in their power for the survival of our struggling family back then. We owe them a lot, and so it's time to return the favor to them. I can say that my experience as a breadwinner has taught me a lot of things about life. Like how you have to live within your means, and if possible, below your means pa nga. Sabihin natin sumusweldo ka ng 50,000 a month, pero ang gastos-gastos mo naman. Kaya bago pa magsweldo, ubos na ang pera mo. E paano? Pagkatanggap mo ng sweldo, punta ka agad ng mall para bumili ng damit, sapatos, gadgets, etc. Ganyan din po ako nung una. Siyempre, excited pa makatikim ng bago. Hanggang sa di ko napapansin, kinakapos na ako ng budget lagi. Dumating pa nga po sa point na nagkanda utang-utang ako sa credit card. Hanggang sa naisip ko, kailangan pala maging financially literate. Kapag sinabing financially literate, alam mo paano mag-budget at naiintindihan mo paano i-manage ng maayos ang pera mo. Dahil wala namang money lessons na tinuturo sa eskwelahan, kailangan ko ng self-study about personal finance. I learned about money management through the internet. Basa-basa lang hanggang sa nalaman ko na paano mag-save ng pera at paano rin mag-invest para yung pera natin lumago hanggang sa ito na yung magtatrabaho para sa atin. Ang tawag po dyan, passive income. Bilang mga estudyante pa kayo, pwede mo nyo po simulan maging financially literate sa pamamagitan ng pag-manage ng baon nyo. Habang maaga, matutong mag-budget at mamuhay ng naaayon sa kung ano ang kapasidad ng bulsa nyo. Di ba nga marami po tayong nababalitaan na yumaman? Tapos after ilang years, naghirap ulit. Di ba nga po maraming nananalo sa loto na after ilang buwan lang, balik na ulit sa dati. Di ba nga marami tayong kakilala na galing sa yaman, pero nawala after mawala ng parents nila. Naghihirap na kasi hindi nila alam paano i-manage yung mana nila. Kasi nga hindi sila financially literate. Hindi po nila inalam kung paano i-manage ng maayos yung kaperahan nila. Well, I guess they know better now, but you get the point. Kasi ganyan po ka-importante na matutunan natin ng maaga kung paano ang tamang paghawak ng pera.
Kasi kahit gaano ka pa ka-successful, kung waldas ka naman, wala rin. Babalik ka rin sa dati. Sa pagiging breadwinner po, natutunan ko rin na mamuhay ng simple. There is beauty in simplicity. When you live simply, you get to appreciate life better. When you live a simple life, you get to have more time to spend with your family and do more things that you love doing. Also, just because you have simple dreams doesn't mean you won't be successful. Success is subjective, ladies and gentlemen. Nakadepende yan sa kung ano ang sukatan mo ng tagumpay. Sa pagiging breadwinner din po, natutunan ko na happiness is a choice. Mag-decide ka na happy ka at magiging happy ka. Hindi yan kagaya ng love life na minsan hinahanap, minsan kusang dumarating. Ang tunay na kaligayahan, nasa puso po natin. Ikaw ang gagawa nun sa buhay mo. Kaya lagi kong sinasabi, choose to be happy. Always choose to be happy. Despite of and in spite of. Life is too short to be sad all the time anyway. Think positive at kapit lang. Kasi lahat ng problema, may solusyon yan. Bilang breadwinner, natutunan ko rin po na pahalagahan ang katawan ko dahil ito ang puhunan ko. If I will abuse my body or overwork it, I will die early. And all of my dreams have not yet been realized back then. So I really took care of my body by eating well and getting lots of sleep and rest whenever I could. Ladies and gentlemen, take care of your body because it's the only one you have. If familiar kayo kay Steve Jobs, yung founder ng Apple, yung gumawa ng mga MacBook na yan, yung sikat na iPhone, the latest being iPhone 7, namatay po siya dahil sa komplikasyon ng liver cancer. Merong isang essay niya ang naging viral online kung saan sinabi niya na nagsisisi siya kasi sobra siyang nagkamal ng kayamanan na nakalimutan na niya alagaan ang sarili niya. Hanggang sa dumating nga sa point na nagkasakit na po siya. Sabi niya, pwede kang mag-hire ng taong gagawa ng mga trabaho mo, pwede kang mag-hire ng taong magpapalago ng pera mo, pero ang hindi mo pwedeng gawin, ang mag-hire ng tao na papasan ng sakit mo. Pag nagkasakit ka, ikaw lang ang magdadala nun. Pag namatay ka, ikaw lang ang mawawala sa mundo. Noong mga panahon po na gipit kami at kabi-kabila ang problemang pinansyal namin, lalo pong tumibay ang samahan namin ng pamilya ko. Sabay-sabay kami kumakain at nagdadasal sa gabi. Ganyan po. Lagi ko sinasabi na lilipas din ang yugto na to sa buhay namin. These too shall pass. Nakakatapos din kami ng pag-aaral ng mga kapatid ko at magkakatrabaho. Nangyari nga po yan. Now, we are happy. Now, we live more comfortably. While I never got to experience sleeping on the streets or skipping meals,